ating Panginoon na tayo ay nagkasama-sama uli sa pamamagitan ng platform na ito mga kapatid. Ito na yung simbolo ng ating pagkakaisa at ito na yung mga kapatid, yung kaisahan natin para makita yung ating unity mga kapatid as Christian bilang mga alagad o yung mga mabuting alipin ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya sa oras ng mga kapatid, salamat sa ating Panginoon na tayo ay binigyan uli ng pagkakataon para maihayag yung kanyang salita sa oras na ito. Nawa ito ay magbigay ng hamon po mga kapatid sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yung ating pag-aaralan mga kapatid, yung ating batayan sa oras na ito, makikita natin dito sa aklat ni Job, dito sa 23:10 mga kapatid. Basahin ko mga kapatid, sabi rito, ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran sapagkat kanyang nasubok ako ay lalabas akong parang ginto. At bago tayo magsimula mga kapatid, hingin natin yung tulong at gabay ng ating Panginoon. Brother Bert. Amen. Dahil dumalangin mga kapatid, naman naming Diyos na makapangyarihan at maibigin sa lahat. Purihin ka, Panginoon, sa pagkakataong ito. Kami po, Panginoon, ay napatako na sa aming pong pakikinig at amin pong inasampalatayanan na ang iyong salita na amin pong nabasa o narinig, amin pong pag-aaralan ay pagpapalang espiritual ang mata mo ng bawat isa. At amin pong dalangin, Panginoon, ang iyong lingkod na itinayo upang ipahayag ang iyong biyaya. Ay amin pong dalangin na bigyan mo siya ng inspirasyon ng Banal na Espiritu at ng maipahayag niya na maganda at malinaw, Panginoon. Kaya dalangin po namin ang pamamatnubay ng Santong Espiritu sa kanyang pangangaral. Ang lahat na ito ay aming sinasamot dalangin sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. Amen. Yung pamagat ng ating pag-aaralan mga kapatid sa oras na ito, when God tests us from trial to trial. Kung tayo sinusubok ng Diyos mga kapatid, mula sa kapagsubukan hanggang sa katagumpayan mga kapatid sa oras na ito. Alam natin ng bawat isa sa atin ay at some point in time, dumaranas tayo mga kapatid ng mga kapagsubukan sa buhay. Maaring ito na siguro yung napakatinding pagsubok na dinaanan natin na talagang sumusukat ng ating pananampalataya, na i-stretch mga kapatid yung ating pagtitiis at na-challenge yung ating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Pero makikita natin mga kapatid, maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na ang layunin ng mga pagsubok na yan kung bakit natin dinaranas ito ay para tayo hindi gibain, para tayo hindi wasakin mga kapatid, para tayo hindi mapanghinaan ng loob, kundi para tayo ay lalong tumibay pa sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kung paano yung ginto na sinasabi natin, kapag siya'y sinusubok mga kapatid, dinadaan sa apoy, talagang napipurify siya. Kumikinang siya mga kapatid, nalilinis siya. Ganon din mga kapatid ang bawat isa sa atin. Na kapag tayo ay dumaranas sa mga pagsubok nito, alam natin na pagkatapos ng mga pagsubok nito, talagang napipurify yung character natin bilang isang Kristiyano. Na i-strengthen yung ating faith at inihahanda tayo mga kapatid para sa napakaganda na victory mga kapatid, greater victories ahead. Alam natin mga kapatid na ang mga pagsubok na ito hindi hinayaan ng ating Panginoon na mangyari sa walang kabuluhang bagay. Ito ay dinaranas natin mga kapatid para hindi ihayag yung ating kahinaan sa bawat isa, kundi para ito ay ihayag yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaring sa simula siguro mga kapatid, masakit. Tayo ay napapaiyak, napapaluha, napakalungkot, hindi natin kaya kumisan. Pero yung isang Kristiyano na nagtiis ng mga pagsubok na ito mga kapatid, na mayroong pananampalataya, makikita natin na sa huli, nagwawakas ito mga kapatid sa masasabi natin napakatagumpay, napakasaya, at isang mapagpalang buhay mga kapatid na makikita natin na ito'y napakalaking kapakinabangan na nakikita natin sa buhay po ng bawat isa sa atin. At yung mga kapagsubukan na ito,
magiging isang napakagandang patutuo sa buhay natin at makikita yan ng ibang tao. At yung sakit na nararamdaman natin mga kapatid, magiging platform ito para sa napakadakilang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa statement ni Job, mga kapatid, na ating binasa kanina, mayroon tayong isang o tatlong bagay mga kapatid na makukuha na isang napakagandang hamon sa buhay ng bawat isa sa atin kapag tayo dumaranas din sa mga kapagsubukan sa buhay natin. Alam ko mga kapatid, sa oras na ito, yung pagsubok na dinaraan natin, hindi ito nagwawakas mga kapatid, hindi ito natatapos. Maaring ito ay yung iba napanghinaan ng loob, yung iba mga kapatid talagang kuminsan hindi natin makakayanan. Marami tayong mga halimbawa sa banal na kasulatan. Talagang dumanas din mga kapatid na kapagsubukan. At napanghinaan din sila ng loob mga kapatid sa una. Pero ito'y napakagandang patutuo sa bawat isa sa atin na kung paano sila pinanghinaan ng loob, nandoon lagi yung tulong ng ating Panginoon sa kanila. Si Elijah mga kapatid, makikita natin pagkatapos na nangyari sa lugar ng mga kapatid, katulad yung sa kay Baal, siya'y pinagtangkaang patayin mga kapatid. Alam mo yung ginawa niya? Siya'y tumakas mga kapatid, pumunta sa wilderness. At doon mga kapatid sinabi niya, buti na lang sana na ako'y mamatay na lang. Diba? Napanghinaan siya ng loob mga kapatid. Pero makita niyo yung tulong ng Panginoon sa kanya. Pinalakas siya ng ating Panginoon. Kaya sa oras nito mga kapatid, ganun din ang mangyayari sa buhay ng bawat isa atin. Na kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos sa mga kapagsubukan sa buhay ng bawat isa, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Bakit mga kapatid? Sa statement ni Job dito sa ating pinasa, ang sabi nga dito mga kapatid sa 10, ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Alam ng Diyos yung mga bagay na nangyayari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kung paano sinabi ni David mga kapatid sa 139 verses 1 and 3. Basahin ko lang mga kapatid para malinaw. Sabi rito mga kapatid, sa 139 verses 1 hanggang 3. Ang sabi rito, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ko. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Dito mga kapatid sa statement ni David, wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Alam niya yung mga bagay na iniisip natin. Mula sa iyong pag-upo, mula sa iyong pagtayo mga kapatid, mula sa iyong pagtindig, hanggang sa iyong pagtulog, hanggang sa higaan mo mga kapatid. Pati yung mga plano mo sa buhay, yung mga pag-iisip mo sa malayo, ito yung mga vision mo sa buhay. Ito yung mga gusto mong mangyari sa hinaharap. Alam pati ng Diyos yan mga kapatid, hindi natin ito maitatag. At hanggang sa paglakad mo, para maabot yung mga planong ito, alam din ng Panginoon yan mga kapatid. Kaya sa oras na ito, yung kapangyarihan ng Diyos, sana, na alam niya lahat ng mga bagay mula sa kaibuturan ng puso natin, pag-iisip mo mga kapatid, bakit hindi masama na ipagkatiwala natin? Kung alam niya yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, hindi ba maganda mga kapatid na sabihin natin, Panginoon, bahala. Hindi maaalis sa atin na kuminsan dahil sa problema, dahil sa pagsubok, talagang iiyak tayo mga kapatid. Pero sa isang Kristiyano na nagtitiwala sa Diyos, laging nandoon yung mata ng ating Panginoon nakatitig sa atin. Alam niyo mga kapatid, yung isang panday ginto, yung goldsmith mga kapatid. Alam niya yung ginto na kanyang sinusubok. Alam niya mga kapatid kung ito'y kumikinang na. Alam niya kung ito'y talagang napakadalisay niya. At kapag alam niyang malinis na ito mga kapatid, magdalisay na ito. Kasi yung kanilang palatandaan, parang nabasa ito mga kapatid. Yung, kapag nakita nila, yung reflection nila mga kapatid sa ginto na kanilang dinadalisay, pinopurify. Alam nila mga kapatid, dalisay. Ganon din mga kapatid sa oras na ito. Kapag tayo dumaranas sa mga kapagsubukan, alam ng Diyos yan mga. At kung makita na yung reflection ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa sa atin, sa ating pagkatao makikita na yung ating Panginoon sa bawat bagay na ginagawa na. Alam ng Panginoon, tayo nagtatagumpay sa buhay ng bawat.
Alam natin na hindi tayo lumihis sa mga bagay na dapat natin lakaran. Napakahirap kumisan, pero magtiwala tayo mga kapatid sa ating Panginoon sa oras na ito. Yung mga pagsubok na dinaranas natin sa oras na ito, ano man ito, pinagdadaanan. Hindi ito nagkataon mga kapatid. Hindi ito isang aksidente na nangyari. Kung bakit nangyari sa bawat isa atin. Maaring ito ay sakit, maaring ito ay kahirapan, maaring ito ay pag-uusig ng ibang tao, maaring ito ay yung mga bagay mga kapatid na talagang dala ng kahirapan ng mundong ito dahil sa nangyayari na dahil sa pasama ng pasama yung mundong ito mga kapatid. Alam ng Diyos lahat ng mga bagay na yan mga kapatid. At kung pinagdaraanan mong lahat ng mga bagay na yan, manalangin tayo sa ating yung ating sinasabi mga kapatid sa Philippians 4:6, yung pinag-aralan natin before. Sa lahat ng mga bagay, di ba? Dumalangin tayo. Yung mga nangyayari sa mundong ito mga kapatid, huwag nating ipagbahala. Huwag kayong mabalisa sa lahat ng mga bagay. Sabi doon, kundi sa lahat ng mga bagay, manalangin tayo na mayroong pasasalamat. Bakit mga kapatid? Kasi alam niya yung mga bagay na pangangailangan. At doon sabihin natin, Panginoon, yung mga hinihiling mo sa Kanya. Hindi masama mga kapatid na sabihin natin. Pero lagi nating sinasabi, yung ating entrance mga kapatid, the way how we approach God, nandoon yung humility, nandoon yung pasasalamat lagi. Alam ng Diyos mga kapatid, even without asking your needs, alam na ng Diyos yan. Pero pag nakita ng Diyos ng puso natin, laging nagpapakumbaba, nagpapasalamat mga kapatid, naniniwala ako 100% yung pangangailangan mo sa buhay, ipagkakaloob yan ng ating Panginoon. Makikita natin sa huli mga kapatid, hindi man ngayon, maaring sabihin ng tao, ano ba naman yan? Diba? Ano ba nangyayari sa kanya? Katulad ng paghuhusga kay Job, hindi nakikita ng tao yan. Although, malinis yung kanilang hangarin, alam nila yung mga nangyayari, di ba? Kasi totoo naman yung kanilang sinasabi sa kanya. Pero hindi nila alam yung layunin ng ating Panginoon. Kaya sa oras, mga kapatid, manalangin tayo lagi, ipagkatiwala natin yung buhay natin sa Diyos. At ito mga napakaganda mga kapatid, makikita natin. Hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. Mayroon tayong laging kasakasama ang ating Panginoon. Saan ka man lumakad, saan ka man na lumakbay mga kapatid, saan ka man maparoon, saan ka man mapunta, kasakasama mo ang ating Panginoon. Kaya sa lahat ng mga bagay na gagawin mo mga kapatid, pag ginagawa mo ito sa kalooban ng ating Panginoon, pagpapalain tayo sa lahat ng mga bagay. Kaya mga kapatid, sa pangalawa mga kapatid natin masasabi, o makikita sa sinabi ni Job, sabi doon mga kapatid, kapag sinusubok niya ako, kapag nasubok niya ako, alam niyo mga kapatid, mayroong purpose ang Panginoon kung bakit tayo sinusubok. Katulad ng ating sinabi kanina, yung sa 1 Peter 1:7, yung mga kapag subukan ito mga yung mga pagsubok sa inyo, sabi doon, ay lalong mas mahalaga kayo sa ginto na nasisira. Bagaman siya'y sinusubok sa apoy, sabi doon, ay masusumpungan sa ikapupuri, sa ikararangal, at sa ikalaluwalhati hanggang sa pagpapahayag ng ating Panginoon Jesus. Hindi ba napakaganda mga? Kasi kung hindi tayo sinusubok sa apoy mga kapatid, hindi tayo madadalisay, hindi tayo masusumpungan sa ikapupuri ng ating Panginoon. Kaya kung gusto natin mga kapatid, maging dalisay, maging sakdal yung ating pananampalataya, yung ating buhay sa ating Panginoon, hayaan natin na lumakad tayo sa mga kapagsubukan na yan. Huwag tayong manatili sa comfort zone ng buhay natin. Kasi ang buhay ng isang Kristiyano mga kapatid, hindi ito hayahay. Hindi ito madali mga kapatid. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay natin, dumaan tayo sa hardship. Dumaan tayo sa difficulties ng buhay. Ganun din sa realidad. Ang isang tao, mga kapatid, na hindi dumaan sa paghihirap, hindi yan magtatagumpay. Hindi natin makukuha yung gusto natin kung hindi natin pagdadaanan, mga kapatid, yung mga bagay na dapat lakaran. Kaya sa oras na ito, isipin natin lagi, mga kapatid, na pag dumating ang mga kapagsubukan nito sa buhay natin, yung kahirapan ito sa buhay natin, isipin natin lagi, Panginoon salamat, tulungan mo na mapagtagumpayan ko ang lahat ng mga bagay.
Pero napakaganda yung plano ng Diyos, mga kapatid, sa buhay ng mga Kristo. Kaya nga sabi sa Matthew, mga kapatid, sa darating na panahon, diba? Kung hindi pinaikli ng Diyos yung panahon, walang Kristiyano na magtatagumpay, sabi doon, mga kapatid. Pero salamat sa kabutihan ng Diyos, pinaikli ang panahon niyo. At nawa, mga kapatid, sa oras na ito, kasama tayo sa mga nagtiis, talagang nagpatuloy sa pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi na matagal, mga kapatid. Yung buhay natin, saglit na lang. Magpatuloy tayo sa pagtitiwala sa ating. Alam ng Diyos yung mga bagay na ginagawa natin. Hindi man tayo nakikita. Sino man, pero laging nakabantay. Yung mata ng ating Panginoon, yung kamay ng ating Panginoon, kasama tayo, mga kapatid. Kasama tayo. Ginagabayan tayo lagi. Kung paano yung pantay nito, mga kapatid, kapag ang apoy dinadaan, yung kamay niya, mga kapatid, hindi nawawala yan. Talagang binubusisi yan, mga kapatid, para yung ginto madalisay talaga. Ganon din sa oras na ito. Kapag tayo dumaraan sa makakapagsubukan na yan, yung kamay ng ating Panginoon nakaalalay sa iyo. Hindi tayo nag-iisa sa paglakad natin. Kaya kapag nadapa tayo, sabi doon sa binasa natin nung nakaraan, pinag-aralan natin, hindi tayo tuluyang madadapa. Bakit? Sasaluhin tayo ng ating at ipapaunawa sa atin kung saan tayo nagkamali, saan tayo nagkulang. At doon tayo magpapatuloy. Doon tayo gagawin natin yung mga bagay na karapat-dapat na dapat natin nakain. Kung saan tayo nagkamali, huwag na natin ulitin pa. Lumakad tayo ng tama ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, ang mga Krisyano madaling tumanggap ng pagkakamali. Kasi kung hindi tayo matututo sa ating pagkakamali, hindi tayo magtatagumpay, mga kapatid. Katulad ng training namin, naalala ko lang kasi sa Pilipinas, trainer din ako ng cartooning, yung pag-drawing, mga kapatid. Sa isa sa training namin, kasi umatid ako sa isang napakagandang training, sabi doon, kung natalo ka noon sa mga bagay na ginagawa mo, huwag mo nang uulitin ulit. Kung gusto mong manalo, sabi doon, huwag mo nang uulitin yung pagkakamali mo. Alam mo dapat kung saan ka dapat mag-improve. Alam mo dapat kung saan mo aayusin yung ginagawa mo para manalo tayo, mga kapatid. Ganon din sa buhay ng isang Christian. Kung saan ka nagkamali una, huwag mo nang uulitin. Alamin natin kung ano yung karapat-dapat na dapat natin gawin, dapat nating lakaran, magpatuloy tayo sa ating buhay. Huwag natin konsintihin, mga kapatid, yung sarili natin sa mga bagay-bagay. Kapag nakita natin na ito yung mga bagay na doon tayo nagiging mahina, doon tayo nadadala ng sanglibutan ito. Panahon na, mga kapatid, ibigay natin ang buhay natin sa ating buhay. Pasalamatan natin sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin, bawat isa sa atin. Ang Diyos, alam niya kung ano yung nakakabuti sa buhay ng isa. At ito pa, mga kapatid, ang napakaganda na plano ng Diyos kung bakit tayo dumaraan sa mga bagay na ito. Mayroong napakadakilang plano o pangako ng Diyos na ipagkakalob sa atin. Ang sabi niya, mga kapatid, dito, basahin ko lang, mga kapatid, sa Hublet. Sabi niya, nasubok ako ay lalabas akong parang ginto. Ito yung pagbabago na ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag ikaw ay nagtiis sa mga kapagsubukan sa buhay, lalabas tayong parang isang ginto. Alam niyo yung isang ginto, mga kapatid? Kapag idinaraan yan sa apo, hindi nawawala yung value niya as a ginto. Ginto pa rin yun, mga kapatid. At ito pa ang napakaganda. Yung mga impurities na nandoon sa ginto, mawawala yun, mga kapatid. Lumilinis, dumadalisay, lalong kumikinang, mga kapatid, at dumalabas yung kanyang pagkaginto. Ganon din tayo, mga kapatid, bilang isang Krisyan. Ang isang Krisyanong dumaranas sa apoy, dumaraan sa apoy, dumaraan sa pagsubok, nakikita, mga kapatid, yung buhay na talagang isang tunay na Krisyan. Nawawala yung kanyang impurities, mga kapatid. Ibig sabihin, lalo tayong lumalalim sa ating pagtitiwala sa Diyos. Lumalawak yung ating kaalaman sa salita ng ating Panginoon. At higit sa lahat, mga kapatid, lalong nakikita yung buhay ng ating Panginoon Kristo sa ating pagkatao. Kasi yung reflection, mga kapatid, kapag sinabi natin kumikinak, pwede kang manalamin nga doon, mga kapatid, makikita mo yung anino mo doon.
yung reflection mo. Ganon din mga kapatid, ang isang tunay na Kristiyanong dumaan sa apoy, sa mga kapagsubukan, makikita yung larawan ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Kaya yung mga taong nakapaligid sa atin mga kapatid, 100% yan naniniwala ako, magtatanong yan sa iyo. Anong pananampalataya mo kapatid? Saan ka uma-attend kapatid? Diba? At doon, ito yung oras at panahon para tayo magpakilala sa kanila. Kaya nga sabi natin kanina mga kapatid, yung kapag subukan na ito na nangyayari sa atin kapag tayo ay nagtiis, mga kapatid, yung pagsubok na ito, ito'y napakaganda, magiging isang matibay na patutuo sa mga tao. At yung sakit na nararamdaman mo mga kapatid sa oras na ito, magiging platform yan para lalong makita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa oras na mga kapatid, panahon na para tayo magliwanag. Panahon na para tayo kuminang. Panahon na para makita nila yung isang buhay na talagang lumalakad sa kalooban. Kaya sabi ng banal na kasulatan, malapit ng panahon, kumilos tayo mga kapatid. Hindi man natin kaya na katulad ng ginagawa ng iba, mayroon silang napakagandang network na ipahayag ang salita ng ating Panginoon naririnig. Pero salamat, meron na tayong mga Zoom meeting na napapakinggan ng salita ng ating Panginoon. Pero napakagandang patutuo mga kapatid sa oras na ito. Hindi man tayo magsalita, hindi man tayo marinig, mga kapatid, ng iba, makita lang nila yung buhay mo na talagang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. Sapat na ito mga kapatid para ikayatin sila, para maglingkod din sa ating Panginoon sa oras na ito. Kaya salamat mga kapatid sa oras na ito. Nawa yung buhay natin na ito ay maging isang kasangkapang ikapupuri na maging dahilan tayo para mailigtas din yung mga ibang tao sa buhay ng bawat isa. Tandaan natin mga kapatid, wala tayong dapat gawin. Hindi natin kailangan magsalita. Ipakita mo lamang yung isang tunay na tapat na buhay ng isang Kristiyan na kahit dumaan mga kapatid sa mga kapagsubukan, nandun yung positibong pananaw. Nandoon yung pananaw na hindi napapanghinaan ng loob. Nandoon yung pananaw mga kapatid na talagang lahat ng mga bagay ay positive. At lahat ng mga bagay, inaari niya pagpapala na galing sa ating. Kaya salamat mga kapatid sa napakagandang o napakaikling hamon mga kapatid ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Magpatuloy tayo mga kapatid sa paglilingkod. Huwag tayong Panginoon loob. Nawa makita natin mukhaan ng ating Panginoon pagdating ng panahon. Salamat mga kapatid at purihin ang ating Panginoon.